Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong OBP at saka yung kanyang ama. Kasi ang pangakong napako, puro daldal lang, walang gawa. O, puro yabang lang ang tanong. Pareho pong mag-ama ito, parehong mayayabang, puro daldal lang, puro angas lang, ika nga, walang talas. Ayun. Puro promises, pero they are always broken. Mga duwag, di ba? Hinamon ni Mr. Wadi Calbonel, yung si Baste. Wala. Sabi nga nila, nagpalakad-lakad lang sa Luneta kahapon si Mr. Carbonell. Pero walang Baste Duterte o Bato na dumalo. Di ba? Mga duwagers. Napatunayan natin mga kababayan ang DDS. Duterte Duwag Syndrome. Hanggang yabang lang sa bibig pero wala sa gawa. Matatalas lang ang dila pero pagdating sa action, wala. Kaya nga sabi, action speaks louder than words. So alam nyo na, mga duwagers. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere or live streaming. At special shout out po sa mga OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners, and sa mga guro. At maraming salamat din po sa walang sawa niyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless the Philippines, and God bless and protect our Marcos administration. So unahin natin mga kababayan itong balita dito sa Philstar Global. Mukhang nagkakatsubahan, nagkampihan itong si BP Pusit ninyo at yung mga long time staff niya, mga kasamahan niya pa dati nung siya ay mayor ng Davao City. No? Dinala niya sa OBP at sa DepEd at sila po ang tsumurba-tsurba sa pondo ng dalawang opisina na ito, lalo na sa confidential funds. Sabi po dito sa Philstar Global, BP Sara Duterte's long-time staff oversee OBP confidential funds. Ayun, pinagtulungan po nila. It is not the first time that the BP Sara Duterte Chief of Staff and Special Disbursing Officer worked under her when confidential and intelligence funds were used. Sabi ng mga lawmakers. The House Committee on Government and Public Accountability held its fourth hearing on Monday, pang-apat na pala, to investigate the alleged misuse of the Office of the Vice President and DepEd, no? Yung funds niya, yung CIF. Representative Jerbil, nako, si Representative Luistro, napakatalino nito, no? Suggested that OBP Special Disbursing Officer si Gina Acosta, ito yung pinakontempt na, pinapa-aresto na ito. And OBP Chief of Staff Sulaika Lopez, ito po yung nandito, yun daw po siyang nag-aalaga sa kanyang titang may sakit. Napakagaling, no? Siya lang pala ang silang palang kinakailangan. Siya lang, wala nang iba, May have expertise, mga expert daw po sa pagmamanage ng confidential funds, as they also served Duterte during her time as Davao City Mayor. Ito palang dalawang kababaihan ang mga kasama ni Duterte sa Davao City nung siya pa ay mayor at magaling daw sa pag-handle ng CIF. While Acosta's exact position in Davao City remains unclear, Lopez served as city administrator from 2010 to 2013 and from 2016 to 2022 na lumobo ang CIF ni Pusit ng 2.6 billion pesos. Yan yung time na naging presidente ang tatay niyang Ogag, no? What we know about them, Lopez was named by former DepEd Undersecretary Gloria Mercado na siyang nagpapaalis. Sinabi daw ni Lopez kay Yusek Mercado noon na umalis ka, mag-resign ka. Diba? Pero ang sabi ni Mercado, she chose to retire instead, suspecting that her strong opposition to unlawful bidding practices was the reason Lopez requested her resignation. Yari si Lopez pagbalik dito. Acosta, meanwhile, was among the OBP officials named in connection with the disbursement
of cash advances, as well as the physical and financial plans for confidential and intelligence funds. She is also included in the list of officials identified by the COA as liable for the, how much? 73 million in disallowed confidential funds. Ay, matindi pala si Acosta, mga kababayan. Kaya pala, pinaalis din, pinatravel din ni Pusit. Oo. Meaning, state auditors found the spending to be improper or irregular. Who holds the confidential funds? OBP Administrative and Financial Services Director Roslyn Sanchez told the committee that it should be the Special Disbursing Officer who handles the confidential funds. So, sino yon? Tinanong siya ni Suarez, no, to confirm. That is Acosta, Lopez, and Duterte who oversee the use of confidential funds. In-explain ni Sanchez. She explained that it is Acosta who reports to Lopez, tapos who in turns report to Duterte. So, Acosta mag-report kay Chief of Staff, tapos si Chief of Staff mag-report kay Duterte. So, itong tatlo na to, ito yung triumvirate na magaling humawak daw ng confidential funds. Mga bata ni Duterte itong dalawa nung siya pa ay mayor ng Davao City. Trusted employees, staff, or confidante. O, di ba? Okay? Former OBP spokesperson Michael Polwa also said at a previous hearing that it will be the secretary who is responsible for the confidential funds. Correct! Ha? Kaya itong tatlo na to, mga kababayan. So, sila po. Kaya nga nung tinanong sila, yung tatlong nag-oath, no? Itong si Villa del Rey, si Acosta, saka yung isang lalaki, ang sabi po nila, mga kababayan, wala po kaming alam paano ginagastos nila yung confidential funds kasi kami lang po ay overseeing. Pero yung paano nila ginagastos, wala po kaming alam, sabi nila. Kaya ang may alam dito, itong tatlo, lalo na yung dalawa, magagaling pala. Ngayon, ano pa yung natagpuan dyan ni Congressman Luistro kasi siya na po yung nagtatanong dito sa mga resource person. Sa GMA News, BP Sara's Good Governance Program included payment of safe houses. The OBP implemented a good governance program that included a 16 million confidential fund expense for maintenance of safe houses. Sabi ng isang OBP officials. Okay? So kasi alam niyo yung 16 million, di ba, nagastos lang ng nagastos yan. Hindi alam paano. 1 million 4 na araw. Yung iba, 250,000. Yung iba, 20,000. Iba-iba Pero 34 safe houses. Ito po ang sabi ni OBP Chief Administrator Officer Kevin Jerome Tenido confirmed the existence of the documents. Ay, talaga naman. The DBM eventually granted the OBP 125 million compensation fund, of which 16 million was used within 11 days as payment for safe houses. Eto pa, dagdag pa ni Congressman Luistro. As by Luistro, a former Vice President Leni Robredo also have a good governance program that did not include confidential funds. Sabi lang po ni Sanchez, si Roslyn Sanchez kanina, yes, wala pong confidential fund ang former Vice President Leni Robredo. Pero meron siyang good governance program. Tinanong ulit siya, ano ang reason ni Duterte, bakit niya in-include yung pagbabayad sa mga maintenance ng safe houses using confidential funds? Sanchez said she does not have information on the specific details and items to be spent under the confidential funds. Press if this means the OBP under Duterte altered the good governance program menu of Robredo. Sanchez replied, that is not prohibited. Hindi daw naman pala prohibited. I think that will be possible explanation. From my understanding, Your Honor, yes,
that alteration may be allowed because in the budget request of the OBP submitted in 2022, there is a general term which is the Good Governance Program. Oo. Luistro then said it is clear that OBP under Duterte implemented a good governance program that spent confidential funds on maintenance of safe houses. What is clear here is that the program under Duterte, some may include confidential funds and maintenance of safe houses, items which were never seen and which were never included in the program of Vice President Robredo. Ayan, patay tayo. Ito naman ang ni Tinido. Kasi natanong po si Tinido, kinonfirm niya po yung request for 250 confidential funds stated that the office intends to spend such budgets in 90 days lang. Oh, 250 million confidential funds to spend in 90 days? Oh, Tinido said he cannot say for sure but conceded Luistro's point. Oh, kasi sabi ni Luistro, ask Tinido if the office should have spent it within 45 days. Kinunsig niya. Opo, I cannot tell you the amount of 125 million expenses to be incurred for the last quarter of 22 is supposed to be spent in half the number of days. But it is a reasonable explanation. O, biruin nyo. Pero hindi nga 45 days eh. Inubos lang ng 11 days yung 125 million. Eh dapat nga 90 days eh. So ang bilis. Kumbaga naghabol si Pusit pero wala pa rin. Sabit pa rin. No? Kasi kung ano-ano na lang ang ginawa sa confidential fund. Biruin nyo, ang mga pangalan ay mga fictitious Mary Grace Piatos. Oh, meron pa dito mga kababayan, tingnan natin ha. Aside kay Mary Grace Piatos, meron pang iba eh. No? Ewan ko kung tama ito o mali ito, pero sabi dito, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uwishi, Raymunda Jane Nova. O ay, mga chichirya, mga kababayan, nakakaasar, no? Ang lakas talaga palusot nitong si Pusit. Ewan ko. Kaya dapat, pag ito natapos to, no? Nagkaroon ng plenary deliberation, malamang to. May lalabas na kaso dito. Mag-antay po kayong mga DDC. Huwag kayong magmadali. Mahaba ang panahon. Oo. Baka may lalabas na plunder or malversation. Okay? O, tapos, kasunod niyan ay impeachment. Impeach na lang, wag ka nang mag-resign para hindi ka na forever makapag-serve sa public. No? Okay? So punta naman tayo ngayon dito sa sinabi ng isang mambabatas tungkol sa kayabangan ni Digong tungkol sa mga pulis na nasasangkot sa drug war niya. Ano ang sabi sa Manila Bulletin? Daldal at drawing lang. Solon calls out Duterte for backing, no, umatras at promise to help cops involved in drugs. Ito, si Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Asidre and Quadcom Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez offered this take on Monday. No? Ito ang sabi nila. Patuloy po nilang binabalikan si Digong kasi sabi ni Digong, mga gago, mga idiot, stupid, sisipain niya. No? Tinawag niya pang ang unggoy si Congressman Paduano. Incidentally, PNP Chief General Marbil himself said that Duterte's commitment to the affected PNP personnel was not carried out. Ay, wala pala. Puro yabang lang. Diyan natin mapatunayan mga kababayan na puro yabang lang, daldal lang ang Duterte. Pinatunayan pa yan ulit ni Waldy Carbonell. Anong sabi ni Asidre? Walk the talk. Puro daldal lang naman siya palaging. Ako ang bahala sa inyo. Puro yung pulis na nakabaril ng drug suspect pala ang kawawa. Correct. Asidre said Duterte has the propensity to repeat the same empty promise every opportunity he gets. Oo, lalaruin lang kayo. Joke-joke lang yon, pero ang katotohanan, iiwang kayo ni Duterte. Oo, iniiwang kayo. Oh, eto pa sabi ni Asidre, he should tell that to the ICC. Tama. Fernandez said Duterte has repeatedly committed to provide lawyers to PNP personnel who implemented his anti-drug campaign that resulted in extrajudicial killings. Napako ang mga pangako. Puro drawing lang. Mahilig kasi sa budol-budol. Pati yung mga pulis na niniwala sa kanyang pangako ay nabudol din. Correct.
Buti pa ang Pangulong Marcos Jr. may pronouncement na bubuo ng legal team sa PNP na magbibigay assistance sa mga pulis na nahaharap sa kaso. Marcos lang talaga ang sakalam. Buti nga sa inyo. Ayan, as Sidren Fernandez urged Marbil to tap the PNP legal services to help police personnel who carried out the drug campaign in good faith and not for the monetary reward it offer. O ayan, di ba? Nakakahiya po, inamin din ni Marbil. Wala po. Marbil said the affected personnel carry out their responsibilities with dedication and often face considerable risk to ensure public safety. Ito pa ang sabi ni Fernandez. Many officers endured not only physical harm but also found themselves entangled in legal and administrative challenges. O biruin nyo, ang nagpipix ng problema na meron ang mga pulis na ipinangako ni Digong na tutulungan niya ay ang Pangulong Marcos pa. Yan isiniwalat ni Fernandez. Di ba? Sabi niya, mabuti pa ang Pangulong Marcos. May pronouncement na bubuo ng legal team sa PNP na magbibigay assistance sa mga pulis na nahaharap sa kaso. Di ba? Bakit hindi naisip yan ni Digong nung time niya? Puro lang siya pulis. Taasan ko sahod ng pulis. Ganun lang? Di wala pala. Totoo pala. Puro ka lang daldal. Puro ka lang pangako. Nabudol. Puro yabang lang. Tapos sabi ni Marbil, wala po. Di ba? Wala. It was not carried out. Drawing. Di ba? Kayabangan lang pala. Yabang, puro daldal lang. Paalam nyo yan kay Digong. Wala ka pala Buti pa ang Pangulong Marcos ang mag-fix ng problemang iniwan mo. Grabe Langya talaga tong matandang Duterte na to. Tapos nagaya siya ng mga anak niya. Duwag, puro daldal, budol. Walk the talk, man. Wala pala kayo. Di ba? O kayo po, mga kababayan, ang masasabi nyo dyan, no? Ito talagang mga mag-amang Duterte na ito. Nang iiwan. Biruin nyo, yung tatlo, si Del Rey, si Sanchez at Tinido, yun, nagigisa sila doon. Yung sa DepEd, nagisa sila. Pero nasaan yung leader? They are not good leaders, mga kababayan. Yang Duterte, iiwanan ka niyan sa gera. Bahala ka dyan. They don't know how to lead. Ganun po. Tapos sabi ni Sara, I will teach you how to lead. Nek ninyo. Tapos itong si Digong, daldal at drawing lang. Budol. Pangakong napako. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.